Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito ay nagpapa-spray po tayo, no, sa ating bagong tanim na ampalaya kung saan nag-umpisa na namumunga. So ang pag-spray simula sa ampalaya hanggang sa ating talong. So ito po ang ating bagong tanim na talong na ating papa-sprayhan po. So ang ina-spray po natin mga ka-farmers ay yung amo. Ako'y magsasakang organiko. So organic po siya mga ka-farmer. So napaka-safe po siya gamitin, lalo na sa mag-apply, no? Kasi kung pag-usapan po natin na fungicide na po siya. Kung pag-usapan po nating insecticide, insect repellent na po siya mga ka-farmers. Kung pag-usapan nating foliar na po siya mga ka-farmers. So yun po ang kagandahan sa ating ginagamit na amo, no? Ang amo mga ka-farmers ay isa po siyang produkto ng Pinoy. So ang mga raw material niya ay galing sa isang ibang bansa. So ang packaging po niya ay Pangasinan, no? Kasi doon po ang nalalaman ko na galing ang ating produkto na ginagamit na amo. So yun po ang organic nating pinapa-spray. So unang pinapa-spray natin, ito ang ating na bagong tanim. Sa kanaw, tama na na. Oh. Ako ganito. Ako na sa kanaw. Tigas katunga. So meron tayong 8 nag-spray. Mga ka-farmers, mga ka-viewers. Tapos ang knapsack sprayer nating ginagamit, ang brand po nito ay Greenfield, no? So the wall sprayer po siya. Halimbawa kung wala ng baterya, pwede natin siyang i-charge, or kung halimbawa ay patapos na ang spray, pwede natin siya ibumba, no? Parang tungho dati. So yun po mga ka-farmers. So pag mag-spray tayo ng mga organic, kahit ganitong mga oras no umaga, maganda din. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating ginagamit sa pag-spray sa ating ampalaya ngayon. So yung ampalaya natin ay nasa mga 37 days pa, no, sa ngayon. So ang pag-spray natin mga ka-farmers, ganito nakakapal, daanan nila sa kabilang linya, dito naman. So ibig sabihin balos po mga ka-farmers, no. So halimbawa ito, titirahin pa nila sa likod. So yun po ang technique natin sa pag-spray. So ulitin ko, yung pinapa-spray natin ay organic, napaka-safe po siya. So walang problema sa mag-apply kahit wala pang mask, at saka sa mga consumer natin mga ka-farmers. So meron naman po tayong mga synthetic na mga insecticide natin ginagamit, i-apply lang po natin kung kinakailangan, lalo na pag may makita tayong mga pag-atake, no, sa mga feasting insekto na hindi na kayang i-control sa mga organic na mga insect repellent. So yun mga ka-farmers, mag-apply tayo. Pero pag hindi kinakailangan ay wag na lang, kasi nagsayang ka lang ng pera. Alam mo kung gaano kamahal ang mga inputs, lalo na kung pag-usapan natin ang mga insecticide, sa fruit shot borer insecticide, sa mga fruit fly, sa mga thrift aphids, white fly, lahat ng mga suwing sa aking insect mga ka-farmers, sobrang mga mamahalin. Kaya nag-organic lang po tayo, kasi sa organic mga ka-farmers ay makakamura tayo ng konti, no. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So meron tayong 8 tao din yung nag-spray. So ngayon samahan nyo ako at lilipat po tayo sa ating tanim na talong at saka sa ating kamatis. Kasi ang papa-spray natin sa umagang ito ay ampalaya, pagkatapos ampalaya ay talong. Then mamayang hapon na po mga ka-farmers ang ating tanim kamatis. So mamayang hapon pa natin ito pa-sprayhan. So ito naman mga ka-farmers ang ating papa-sprayhan ngayon, no. So yung bago nating tanim na talong, so kitang kita natin mga ka-farmers, no,
sobrang ganda at malinis ang mga talbos. So yan, i-sprayhan natin yan. Okay, so napakadali lang po ang mag-spray, no? So ang pag-spray nito mga ka-farmers, pailalim at saka pataas kasi may mga insektong nakatago sa ilalim. Tapos daanan pa ito sa kabila. So titirahin pa ito sa kabila mga ka-farmers para yung dahon sa isang giliran ay matatamaan po ng ating pinapa-spraying amo. So yan lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang ma-share ko sa inyo. Pag ganito nakakapal ang ating tanim na talong, pwede na natin mag-spray, no? Magkabilaan, pailalim, pataas, yung ganyan mga ka-farmers, oh. Para yung mga may pakpak tulad ng whitefly na nakatago sa ilalim ay mapatamaan po. So ulitin ko mga ka-farmers, yung amo, kung pag-usapan natin insecticide, insect repellent na po siya. So alam nyo ba mga ka-farmers, ang resulta sa amo, once na i-spray natin sila, yung mga insekto na meron sa ating tanim nakatago sa ilalim ng dahon ay hindi po sila mamamatay, kundi mga ka-farmers manatiling lang nandyan sila, pero hindi na sila kumain kasi parang wala silang isip na yung dinadapuan nilang mga dahon ay pwede po nilang kainin o aatakihin. So yun po, no mga ka-farmers, parang damo lang. So sa loob ng mga 1 to 2 days or 3 days mga ka-farmers, pwede tayo mag-follow up ng mga synthetic na insecticide. So alam niyo mga ka-farmers, kung isa kang tao katulad ko, hindi kumain sa umaga, sa tanghali, sa hapon, then bukas na naman. So ang mararamdaman mo sa katawan mo yung sobrang gutom, uhaw, tapos parang mawalan ka ng lakas. Ganyan din mga ka-farmers ang feasting insekto na meron sa ating ampalaya, talong, kamatis at iba pa nating mga pananim. So parang blanco mga ka-farmers at hindi nila maisip na yung dinadapuan nila ay magandang pagkain para sa kanila. So yun po, no ang i-share ko sa inyo patungkol po sa ating ginagamit na mga organic. So ulitin ko, pag mag-apply tayo ng mga organic, napaka-safety po sa ating mga tauhan, lalo na sa mga consumer na kumakain sa ating mga ani. So meron man tayong mga tinatawag na mga synthetic na mga insecticide. So nabanggit ko na kanina, i-apply lang po natin sila kung kinakailangan kasi hindi naman lahat ng mga feasting insekto na kayang i-control sa ating mga insect repellent na mga organic na ating ina-apply. Okay, so yun lang po, no mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Ako na po magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye and God bless.